Ngayong araw, tutuklasin natin ang buong kwento ng Biblia. Ang ating paglalakbay ay sumasaklaw sa lumang tipan at bagong tipan, mula sa paglikha ng mundo hanggang sa mga kamanghamanghang pangitain sa aklat ng pahayag. Ihanda mo ang iyong sarili na maantig sa kahangahangang paglalakbay na ito. Habang binubuksan natin ang kwento, bawat bahagi ng Biblia ay mabubuhay sa isipan. Maliwanag ang pangako at ang paanyaya ay naipahayag na. Simulan mo ang paglalakbay na ito at hayaang baguhin ng mga salita sa Biblia ang iyong buhay. Lahat ay nagsimula sa simula pa lamang bago pa man nalikha ang oras. Sa gitna ng kawalan, naroon lamang ang Diyos. Walang hanggan ng Diyos, walang simula. Siya ang alpha ng lahat ng umiiral. Hindi siya nilikha sapagkat siya ang manlilikha. Pagdakay, isang matinding liwanag ang sumiklab sa gitna ng kadiliman. Magkaroon ng liwanag, wika ng isang makapangyarihang tinig at bigla nagliwanag ang sansinukob. Lumawak ang kalawakan at lumitaw ang daigdig na babalutan ng malalawak na dagat at tiwangwang na kalupaan. Tiningnan ng Diyos ang kanyang likha at sa katahimikan, pinag-isipan ang susunod niyang hakbang. Gawin natin ang tao ayon sa ating wangis. Sa isang kilos, hinubog niya mula sa alabok ng lupa ang isang anyong tulad niya. Pinangalanan niya itong Adan. Ang unang tanaw ni Adan ay isang mundong bagong likha. Ngunit may kulang. Nang makita ng Diyos ang pag-iisa ni Adan, malinaw ang kanyang pasya. Hindi mabuti na ang tao'y nag-iisa. Habang natutulog si Adan, kumuha ang Diyos ng isang tadyang mula sa kanya at hinubog si Eva. Pagmulat ni Adan at nang makita niya si Eva, lubos siyang namangha. Buto ng aking mga buto, sambit ni Adan habang nakatitig sa kanya. Mula noon ang lalaki at babae ay naging iisang pagkatao. Gayunman, hindi na natiling tahimik ang kapayapaan sa halamanan ng Eden. Sa dilim, may isang mapanlinlang na nilalang na nagmamasid, ang ahas. May tusong ngiti itong lumapit kay Eva. Totoo bang ipinagbawal ng Diyos na kumain kayo ng anumang bunga sa halamanan? Tanong nito, puno ng panlilinlang. Saglit na tumigil si Eva, ngunit sumagot, maaari naming kainin ang bunga ng lahat ng punong kahoy, maliban sa isa, ang punong nagbibigay kaalaman ng mabuti at masama. Sinabi ng ahas, hindi kayo mamamatay, tugon nitong may mapanuksong tinig. Sa halip, mabubuksan ang inyong mga mata at kayo'y magiging tulad ng Diyos, marunong kumilala ng mabuti at masama. Napukaw ang kuryosidad ni Eva at hindi na niya napigil ang sarili sa paglapit sa bunga. Tinikman niya ito at ibinigay kay Adan, na kumain din agad. Sa isang iglap, namulat silang kapwa sa kanilang kahubaran at unang beses na nakaramdam ng kahihiyan. Biglang nagiba ang damdamin sa halamanan, dumilim ang langit at umalingaw-ngaw ang kulog. Dumating ang Diyos at ang kanyang anyo ay nagpapakita ng lungkot at galit. Ano ang iyong ginawa? Sigaw ni Adan. May bigat ang tinig, nanginginig si Adan at sinisi si Eva, ang babaeng ibinigay mo sa akin ang nag-aabot ng bunga at kinain ko ito. Habang tumutulo ang kanyang luha, mahina ang sabi ni Eva, dinaya ako ng ahas. Agad at mabigat ang hatol ng Diyos. Sumpain ang lupa dahil sa iyo, sa hirap ka magbubungkal nito sa buong buhay mo. Wika niya. At kay Eva, sinabi niya, lalong sasakit ang iyong pagdadalang tao, sa hirap ka manganganak. Isinumpa rin ang ahas na gumapang sa tiyan nito at kumain ng alikabok sa habang buhay. Sa gayon, tuluyan ng naglaho ang kapayapaan ng Eden. Pinalayas sina Adan at Eva mula sa paraiso at pumasok sila sa isang mundong mabagsik at banyaga. Habang papalayo sila, nawala sa kanilang paningin ang Eden at ang unang gabi sa labas ng paraiso ay nagkulay dugo sa dapit hapon. Ang kosmikong kwento ng paglikha, puno ng hiwaga at trahedya, ang siyang nagpasimula ng walang hanggang salaysay ng pakikibaka, pagtubos at pag-asa ng sangkatauhan.
Sa tuyong lupain sa silangan ng Eden, pinalaki ni na Adan at iba ang kanilang dalawang anak, sina Cain at Abel. Si Cain, ang panganay, ay nagtrabaho sa ilalim ng tirik na araw, nilalabanan ang matigas na lupa, habang si Abel, ang bunso, ay nag-alaga ng mga tupa sa luntiang mga parang tahimik at mahinahon ng kilos sa lungat kay Cain. Isang araw, sa tindi ng pagkainis, sumigaw si Cain, "Abel, bakit ka kinatutuwaan ng Diyos at hindi pinapansin ang aking mga handog? Ano ba ang meron ka na wala ako?" Hinaplos ni Abel ang isang kordero at mahinahong tumugon, "Nasa puso ang lahat, kapatid. Tinitingnan ng Diyos ang puso." Tumimo sa isipan ni Cain ang sinabi ni Abel, tila tambol na walang tigil sa pagtunog. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting nabalot ng selos ang puso ni Cain. Isang gabi, habang maliwanag ang mga bituin, gumawa si Cain ng nakapangingilabot na desisyon. "Sumama ka sa bukid bukas," anyaya niya kay Abel, habang ikinukubli ang tunay na layunin sa isang matatag na tingin. Pagsikat ng araw, nagtipon ang magkapatid sa bukid at mabigat ang hangin na parang may nakaambang panganib. "Bakit tinatanggap ng Diyos ang iyong mga handog at hindi ang akin?" Bulong ni Cain, may halong pananakot ang tinig. "Nasa sinseridad ng handog, Cain, inialay ko ang pinakamabuti sa akin." Sagot ni Abel, hindi batid ang panganib na paparating. Bigla, naglaho ang katahimikan ng bukid sa isang marahas na kilos. Hawak ang isang bato, binugbog ni Cain si Abel sa ulo. Bumagsak si Abel sa lupa, gulat at hapdi ang nakaukit sa kanyang mukha. "Cain, kapatid ko," anas niya habang unti-unting nauupos ang kanyang buhay. Ang lupa na dati puno ng sigla ay naging saksi sa unang karahasang ginawa ng tao. Sumisipsip sa lupa ang dugo ni Abel, isang tahimik na daing ng katarungan sa langit. Nanatiling nakatayo si Cain, nanginginig, ang kanyang mga kamay na bahiran ng dugo ng sariling kapatid. Nabigla siya sa sariling ginawa. Isang makapangyarihang tinig ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, "Nasaan ang kapatid mong si Abel?" "Hindi ko alam. Ako ba ang tagapagbantay niya?" Pautal na tugon ni Cain, balot ng takot at pagsisisi. "Sumisigaw sa akin ang dugo ng iyong kapatid mula sa lupa. Dahil dito, isinumpa ka na at palalayasin mula sa matabang lupaing sumipsip sa dugo ng iyong kapatid." Wika ng Diyos ng buong bigat. Sa sandaling iyon, naipataw na ang hatol kay Cain. Ang matabang lupa na dati niyang inararo ay naging baog. Siya'y itinakdang magpagalagala, isang takas na may markang walang hanggan, ang unang mamamatay tao sa kasaysayan ng tao. Sa paglipas ng panahon, lalong lumala ang kasamaan ng sangkatauhan, naging talamak ang kasamaan. Mula sa itaas, pinanood ng Diyos ang lahat ng may matinding lungkot at nagpasyang linisin ang mundo mula sa kasamaan. Ngunit sa gitna ng kabulukang ito, may isang taong namukod tangi dahil sa kanyang kabutihan, si Noe. Malinaw at matindi ang mensahe ng Diyos sa kanya. "Noe, napagpasyahan kong lipulin ang lahat ng buhay sapagkat ang daigdig ay napuno ng karahasan dahil sa kanila. Gumawa ka ng isang daong mula sa kahoy na gopher. Lagyan mo ito ng mga silid at takpan ito sa loob at labas ng alkitran." Agad na tumalima si Noe. Buong puso niyang sinimulan ang paggawa at bawat hampas ng martilyo ay tila pagsumbat sa kasamaan ng mundo. Tinawanan siya ng kanyang mga kapitbahay, puno ng panunuya ang kanilang mga salita. "Gumagawa ka ng barko sa gitna ng tuyong lupa? Noe, nababaliw ka na." "Malapit na ang baha," tugon ni Noe. Matatag ang tinig at puno ng pananalig ang tingin. Lumipas ang panahon. Ang mga araw ay naging buwan at ang mga buwan ay naging taon. Hanggang sa wakas ay natapos ang daong. Isama mo ang iyong pamilya at tig-isang pares ng bawat uri ng hayop sa loob ng daong. Babahain ko ang buong lupa, utos ng Diyos. Nang lumapit na ang takdang oras, ang mga hayop na tila ginagabayan ng mahiwagang puwersa ay isa-isang pumasok sa daong.
Nang maisara ang mga pintuan, bumalot ang katahimikan sa paligid. Biglang nagdilim ang kalangitan. Walang babala, bumagsak ang unang patak ng ulan na agad lumakas hanggang maging matinding pagbuhos. Ang pagkabighani ng mga tao ay napalitan ng takot. Tama si Noe, sigaw nila habang naguunahang tumakbo patungo sa daong, kumakatok at sumisigaw. Buksan mo kami! Ngunit nawalan ng saysay ang kanilang pagsusumamo. Mabilis na lumaki ang tubig baha, tinatangay ang mga bayan at bundok. Sa loob ng daong, si Noe at ang kanyang pamilya ay nakinig sa ugong ng banal na paghuhukom, habang ang kanilang puso ay napuno ng takot at pag-asa. Sa loob ng 40 araw at gabi, walang tigil ang pagbuhos ng ulan. Ang daong, nag-iisang sasakyang lumulutang sa napakalawak na tubig, ay pinapasan ang bigat ng mundo. Unti-unting humina ang mga sigaw mula sa labas, nalunod ng ingay ng rumaragasang tubig at daing ng kahoy na daong. Sa huli bumaba ang tubig baha at ang daong ay huminto sa bundok Ararat. May panginig sa kamay, binuksan ni Noe ang bintana ng daong at pinalipad ang isang kalapati. Sa ikatlong paglipad nito, bumalik ito na may dalang dahon ng olibo. Tuyo na ang lupa, sabi ni Noe, may halong ginhawa at pag-asa sa kanyang tinig. Muling nagsalita ang Diyos sa kanya, lumabas na kayo ng iyong pamilya mula sa daong. Magpakarami kayo at punuin muli ang mundo. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata, sumunod si Noe. Nagtayo siya ng dambana at nag-alay ng handog sa Diyos bilang pasasalamat. Pinagtitibay ko ang aking tipan sa iyo, wika ng Diyos. Umaalingaw-ngaw sa sariwang hangin. Ipinapangako kong hindi ko na muling lilipulin ang lahat ng buhay sa pamamagitan ng baha. Ilalagay ko ang bahaghari sa mga ulap bilang tanda ng walang hanggang tipan sa pagitan ko at ng mundo. Ang bahagharing lumitaw sa kalangitan, makulay at maningning, ay naging patunay ng pangako ng Diyos. Si Noe at ang kanyang pamilya nakatayo sa muling nabuhay na lupa ay humarap sa hinaharap ng may pag-asa matapos lampasan ang pinakamatinding paghuhukom na naranasan ng mundo. Lumipas ang mga taon na puno ng bagong buhay at sigla ang lupa. Pinanood ni Noe ang nakaligtas sa baha, ang paglago ng kanyang mga anak at apo sa bagong daigdig. Ang kanyang 3 anak, sina Sem, Ham at Japhet, ang naging ninuno ng maraming bansa at ang kanilang mga lahi ay kumalat sa iba't ibang panig ng mundo. Mula sa angkan ng mga anak ni Noe, muling napuno ang lupa at lumitaw ang iba't ibang mga bayan. Sa panahong iyon, iisa lamang ang wika ng sangkatauhan at sila'y nagtipon sa malawak na kapatagan ng Shinar. Gumawa tayo ng isang lungsod at isang tore na aabot sa langit, sigaw ni Nimrod, ang kanilang pinunong mapangarapin. Sa ganito'y makikilala tayo at hindi na magkakahiwa-hiwalay sa buong daigdig. Mabilis ang naging pag-unlad ng pagtatayo at mabilis ding dumami ang mga ladrilyo habang ang tore ay patuloy na tumataas patungong langit. Mas mataas pa, sigaw ni Nimrod, dapat itong umabot sa kalangitan. Ngunit mula sa itaas, pinanood ng Diyos ang kanilang ginagawa. Masdan ninyo, sabi niya sa mga anghel, sila'y nagkakaisa at iisa ang wika, walang makahahadlang sa anumang kanilang balakin. Biglang tumigil ang ingay ng pagtatayo, isang manggagawa ang sumigaw para humingi pa ng ladrilyo, ngunit ang sagot ay isang wika na hindi niya maunawaan. Ano ang sinabi mo? Tanong niya, halatang naguguluhan. Sumunod ang sunod-sunod na mga salitang walang kahulugan. Anong nangyayari? Sigaw ni Nimrod, pilit kinokontrol ang sitwasyon, ngunit ang kanyang mga utos ay nalunod sa ingay ng salitang hindi na niya maintindihan. Mabilis na kumalat ang kalituhan, nakasisira at nakapanghihina. Magsalita ka ng malinaw, hindi kita maintindihan, sigaw ng ilan. Sa isang iglap, ang maayos na ugnayan ay bumagsak sa kaguluhan.
Ang magkaibigang dating nagkakaintindihan ay nagtitigan na lang, puno ng takot at pagkalito ang mukha. "Nimrod, gumawa ka ng paraan," pagsusumamo nila. Ngunit kahit ang kanyang mga utos ay hindi na marinig o maintindihan, huminto ang paggawa sa dakilang tore. Naiwan itong di tapos, isang bantayog ng ambisyon ng tao at ng kapangyarihan ng Diyos. Nang ang iba't ibang wika ay humati sa komunidad, nagsimulang magkahiwa-hiwalay ang mga grupo at pamilya, lumalakad sa iba't ibang direksyon upang humanap ng bagong lupain kung saan sila maaaring magkaunawaan at magkaroon ng pagkakakilanlan. Naiwang nag-iisa si Nimrod sa paanan ng di natapos na tore, pinagmamasdan ang kaguluhan sa paligid. Hindi ito maaari, bulong niya sa sarili, ngunit naunawaan niyang sila'y napasailalim sa kapangyarihang higit pa sa alinmang pinunong tao. Mula sa malayo, pinanood ng Diyos ang pagkakawatak-watak ng sangkatauhan. Gayon nga ang mangyayari, wika niya, may halong autoridad at lungkot ang tinig. Magkakalat ang sangkatauhan at pupunuin ang lupa, ngunit palagi nilang aalalahanin ang kabayaran ng kanilang pagmamataas. Makalipas nito, tumuon ang Diyos sa isang pamilyang itinalaga upang dalhin ang Mesiyas. Sa isang malinaw na gabi, habang puno ng bituin ng langit, isang tinig mula sa langit ang pumasok sa buhay ni Abraham. At nagsabi, "Iwan mo ang iyong bayan at ang bahay ng iyong ama at pumunta ka sa lupang ituturo ko sa iyo." Ang tinig na iyon ay hindi narinig sa pamamagitan ng mga tainga, ngunit mas malalim at mas makapangyarihan pa ito kaysa sa pinakamalakas na bagyo. "Ikaw ang magiging pinagmulan ng isang dakilang bansa. Pagpapalain ko ang mga nagpapala sa iyo at isusumpa ko ang mga sumusumpa sa iyo. Sa pamamagitan mo, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig." Mabilis ang tibok ng puso ni Abram dahil sa kanyang paninindigan. Hindi siya nagatubili at agad na tumugon, "Heto ako, Panginoon, susunod ako sa iyong utos." Kinabukasan ibinahagi niya ang mensaheng ito mula sa Diyos sa kanyang asawang si Sarai. "Kailangan nating umalis," mariin niyang sinabi. "Saan tayo pupunta?" tanong ni Sarai. "Hindi ko alam," tugon ni Abram habang matatag ang kanyang tingin. "Ang Panginoon ang gagabay sa atin." Si Abram, si Sarai, ang kanilang pamangkin na si Lot, at lahat ng kanilang ari-arian ay nagsimula sa isang paglalakbay papalayo sa mga pamilyar na lugar, patungo sa hindi alam. Habang binabaybay nila ang malawak na mga disyerto, araw-araw silang nakakasalubong ng bagong mga tanawin. Isang gabing payapa, sa ilalim ng langit na puno ng bituin, muling narinig ang tinig ng Diyos. "Ang lupaing nasa harap mo, ibibigay ko sa iyong mga inapo." Habang tinitingnan ni Abram ang malawak na lupain ng Canaan, naramdaman niya ang bigat ng pangakong ibinigay ng Diyos kahit na puno ng pagsubok ang kanyang landas. Mula sa mayabong na mga parang ng Canaan hanggang sa mahiwagang mga lupain ng Ehipto, hinarap ni Abram ang maraming pagsubok. Sa kabila ng lahat, nanatiling buo ang mga pangako ng Diyos na siyang nagpapatibay sa kanyang pananampalataya. "Tumingala ka sa langit at bilangin mo ang mga bituin kung kaya mo. Ganyan karami ang magiging mga inapo mo," sinabi ng Diyos. Habang lumilipas ang mga taon, tila lalo lamang nagiging mailap ang katuparan ng pangakong ito. Si Sarai, na puno ng pangungulila at pagdududa, ay nagmungkahi kay Abram na magkaanak sila sa pamamagitan ng kanyang aliping si Hagar. Mula sa unyong ito, isinilang si Ismael, na kalaunan ay kinilalang ninuno ng mga Arabo, na sa kasaysayan ay naging kaaway ng mga Israelita. Ngunit nanatiling buo ang pangako ng Diyos kay Abram. Sa kalaunan, sa kabila ng lahat ng balakid, nanganak si Sarai na ngayoy matanda na ng isang anak na lalaki na pinangalan ng Isaac. Napuno ng kagalakan ang kanilang tahanan.
Ang paglalakbay ni Abraham ay nagsilbing simula ng isang mahalagang lahi na bubuo ng mga hari, mga propeta at sa huli ang Mesiyas, ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Habang lumalaki si Isaac, pinakasalan niya si Rebecca. Nagkaroon sila ng kambal na anak na sina Esau at Jacob. Mula pa sa sinapupunan, nag-aagawan na ang magkapatid para sa pagmamahal ng kanilang ama. Ngunit sa huli, si Jacob ang nakatanggap ng basbas ng pamilya. Isang gabing mahalaga sa buhay ni Jacob, nagkaroon siya ng isang banal na pangitain. Napanaginipan niya ang isang hagdang umaabot mula lupa hanggang langit. At may mga anghel na umaakyat at bumababa dito. Sa itaas, nandoon ang Panginoon at sinabi, "Ako ang Panginoon, ang Diyos ng iyong amang si Abraham at ang Diyos ni Isaac. Ang lupaing kinalalagyan mo ay ibibigay ko sa iyong mga inapo. Ako'y kasama mo at iingatan kita saan ka man magpunta." Si Jacob ang ama ng 12 anak na lalaki at isang anak na babae. Sa mga anak niya, si Jose ang pangalawa sa bunso, ang pinili upang ipagpatuloy ang banal na pangakong ipinasa sa kanilang angkan. Dahil dito, nagselos ang kanyang mga kapatid, kaya ibinenta nila siya bilang alipin sa Ehipto. Sa kabila ng hirap ng kanyang kalagayan, si Jose ay umangat sa mataas na posisyon bilang punong tagapayo ng paraon. Sa tulong ng karunungang mula sa Diyos, nang dumating ang matinding taggutom, pumunta sa Ehipto ang kanyang mga kapatid upang humingi ng tulong. Hindi nila alam na ang makapangyarihang pinuno sa harap nila ay si Jose, ang kapatid nilang minsang pinagtaksilan. Sa gitna ng damdamin, ipinahayag ni Jose ang kanyang pagkatao habang lumuluha. "Ako si Jose, ang kapatid ninyong ibinenta ninyo sa Ehipto, ngunit huwag kayong matakot dahil bahagi ito ng plano ng Diyos upang mailigtas kayo." Pinatawad niya sila at dinala ang buong pamilya niya sa Ehipto kung saan sila nanirahan sa matabang lupain ng Goshen. Doon nagsimulang dumami at umasenso ang mga Israelita. Mula sa 70, sila'y lumago ng husto. Lumipas ang panahon at dumami pa ng dumami ang mga Israelita, kaya nag-alala ang bagong paraon. Sobra na ang dami ng mga Israelita, baka makipag-alyansa sila sa ating mga kaaway at tayo'y talunin. Bulong niya ng may pagdududa, kaya't nag-utos siya, paalipinin sila, ipagawa sa kanila ang mga laryo at ipatayo ang ating mga lungsod. Paigtingin natin ang kanilang paghihirap. Mula sa kaginhawaan, bumagsak ang mga Israelita sa matinding pagkaalipin. "Bilisan niyo!" sigaw ng mga tagapagbantay habang pumapalo ng latigo sa hangin. Walang pahinga sa labis na paggawa ang mga Israelita. Isinilang si Moises sa panahong iniutos ng paraon na patayin ang lahat ng bagong silang na sanggol na lalaki ng mga Hebreo. Nakakakilabot ang utos, itapon sa ilog Nilo ang bawat batang lalaki. Sa gitna ng sakit ng damdamin, itinago ng ina ni Moises ang kanyang sanggol sa isang basket sa gilid ng ilog. Isang prinsesang taga-Ehipto ang nakakita sa basket habang naliligo sa ilog. Nabigla siya at nang makita ang bata ay naantig ang kanyang puso. Alam niyang Hebreo ito, ngunit inampon pa rin niya at pinangalanan siyang Moises, na ang ibig sabihin ay iniahon mula sa tubig. Lumaki si Moises sa palasyo, ngunit hindi niya nalimutan ang kanyang pinagmulan. Isang araw, nakita ni Moises ang isang Ehipsyong tagapagbantay na binubugbog ang isang Hebreong alipin. Napuno siya ng galit at pinatay niya ang Ehipsyo. Nang malaman niyang nanganganib ang kanyang buhay, tumakas siya papunta sa ilang. Samantala, patuloy pa rin ang pagdurusa ng mga Israelita. Sa kanilang paghihirap, tumawag sila sa Diyos. "Iligtas mo kami, Panginoon, palayain mo kami sa pagkaalipin." Narinig ng Diyos ang kanilang daing. Sa ilang, nakita ni Moises ang isang nakakabighaning tanawin, isang palumpong na nasusunog ngunit hindi nauubos. Mula sa apoy, tinawag siya ng Diyos, "Moises! Moises!"
At tumugon siya habang nakaluhod, "Narito po ako." At sinabi ng Diyos, "Nakita ko ang pagdurusa ng aking bayan sa Ehipto. Isinusugo kita sa paraon upang palayain sila mula sa kanilang paghihirap." May alinlangan si Moises at nagtanong, "Sino ba ako para harapin ang paraon?" Ngunit sinabi ng Diyos, "Sasamahan kita at ikaw ang gagabay sa mga Israelita patungo sa isang lupaing sagana sa gatas at pulot." Pinalakas ng pangakong ito, bumalik si Moises sa Ehipto at buong tapang na hinarap ang paraon. "Palayain mo ang aking bayan." Ngunit matigas ang puso ng paraon at malamig ang tugon niya, "Sino ba ang Panginoon para sundin ko siya? Hindi ko sila palalayain." Doon nagsimula ang mga salot. Ang tubig ng Nilo ay naging dugo, namatay ang mga isda at kumalat ang mabahong amoy sa buong Ehipto. Napuno ng mga palaka, langaw at kuto ang mga tahanan na nagdulot ng labis na gulo. Sa bawat salot nakiusap ang paraon kay Moises, "Moises, ipanalangin mo sa iyong Diyos na itigil ang mga ito." Ngunit sa tuwing humuhupa ang salot, tumitigas muli ang puso ng paraon at patuloy niyang pinipigilan ang paglaya ng mga Israelita. Ipinahayag ni Moises ang darating na huling salot, ang kamatayan ng bawat panganay. Nang gabing iyon, habang dumaraan ang anghel ng kamatayan sa Ehipto, napuno ang lupain ng hagulgol ng mga pamilyang nawalan ng kanilang panganay. Sa tindi ng dalamhati, sumuko na rin ang paraon at nakiusap kay Moises, "Umalis na kayo kasama ang inyong bayan." Kaya matapos ang 400 taon sa Ehipto, nagsimula ang pag-alis ng mga Israelita sa pamumuno ni Moises. Tinatayang 600,000 lalaki ang kasama, hindi pa kabilang ang kababaihan at mga bata. Halos 2 milyon lahat. Tumungo sila sa pulang dagat, ngunit nagbago muli ang isip ng paraon at agad niyang ipinadala ang kanyang mga karwaheng pandigma upang habulin sila. Nang makita ng mga Israelita ang papalapit na hukbo ng Ehipto sa may dagat, sila'y pinangambahan, "Wala bang mga libingan sa Ehipto? Bakit mo kami dinala rito upang mamatay?" Tanong nila kay Moises na puno ng takot. "Magtiwala kayo sa Panginoon," sagot ni Moises habang itinataas ang kanyang tungkod. Sa isang himalang kagilagilalas, nahati ang dagat at lumitaw ang tuyong daanan sa gitna ng mga pader ng tubig. "Lumakad na kayo," utos ni Moises habang pinangungunahan ng mga tao sa pagtawid sa tuyong seabed. Sumunod ang mga Ehipsyo, ngunit nang makatawid na ang mga Israelita, muling iniunat ni Moises ang kanyang kamay at ang tubig ay bumalik. Nilamon ang mga kalaban sa isang malakas na alon ng paghihiganti mula sa Diyos. Nakawala sa mga umaalipin sa kanila, nagdiwang ang mga Israelita. Umawit sila ng papuri sa Diyos. "Ang Panginoon ang aking lakas at aking awit, siya ang aking kaligtasan." Habang sumasayaw at nagpupuri sa kanilang bagong kalayaan, ngunit sa kanilang paglalakbay sa tigang na disyerto, dumating ang panibagong mga pagsubok. Kakaunti ang tubig at lumaganap ang gutom. Nagsimulang magreklamo ang mga tao, "Bakit mo kami inalis sa Ehipto para mamatay dito sa ilang?" Sa kanilang pagdadalamhati, nanalangin si Moises sa Diyos at muli siyang nakasaksi ng mga himala. Bumukal ang tubig mula sa isang bato at tuwing umaga may lumilitaw na mana, isang pagkaing mula sa langit sa ibabaw ng lupa. Sa bundok Sinai, natanggap nila ang mga utos ng Diyos sa gitna ng isang dakilang pagpapakita. "Ako ang Panginoon mong Diyos," wika ng Diyos mula sa ulap ng kaluwalhatian. "Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin." Nanginig sa pagkamangha ang mga tao at sumang-ayon na sundin ang tipan, ngunit agad dumating ang tukso. Habang matagal na nasa bundok si Moises, gumawa ang mga tao ng gintong guya at sumigaw, "Ito ang iyong mga Diyos, o Israel." Nagalit ang Diyos sa kanilang pagsuway, ngunit nakiusap si Moises, "Patawarin mo sila
o alisin mo na rin ang pangalan ko sa iyong aklat. Sa huli, nanaig ang awa at nagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Habang patuloy silang naglalagalag sa ilang, hinarap nila ang maraming pagsuway at mga himala ng Diyos. Sa wakas, narating nila ang hangganan ng lupang ipinangako. Matanda at pagod na si Moises, kaya nagsalita siya sa mga tao, "Hindi na ako makakatawid kasama ninyo." Ipinakilala niya si Josue bilang bagong pinuno at pinaalalahanan ang mga tao na maging matatag at matapang. Sa mga huling paalam, tumabi si Moises at naghanda ang mga tao upang angkinin ang lupang ipinangako sa kanilang mga ninuno. Si Josue, ngayon ang namumuno, ay humarap sa ilog Jordan na may tapang. "Maghanda kayo, sapagkat sa loob ng 3 araw ay tatawid tayo," aniya. Nang lumusong ang mga pari dala ang kaban ng tipan, huminto ang agos ng tubig at lumitaw ang tuyong daan. Sa utos ni Josue, tumawid ang buong bayan sa ilog na tuyong-tuyo, puspos ng pagtataka at pananabik para sa hinaharap. Ang Jericho ang unang matinding pagsubok sa kanilang pag-angkin sa lupain, isang lungsod na may napakataas at tila di mababasag na mga pader. Ngunit tiniyak ng Panginoon kay Josue, "Ibibigay ko sa inyo ang Jericho." Iniutos niya kay Josue na ipalibot ang lungsod 1 beses kada araw sa loob ng 6 na araw. Sa ika-7 araw, kailangang paikutan ito ng 7 ulit at sa dulo ang mga pari ay tutunog ng mga trumpeta. Tahimik na nagmartsa ang mga Israelita buong linggo. Ang kanilang mga yabag ay umaalingaw-ngaw sa mga pader habang nililibak sila ng mga taga-Jericho mula sa itaas. Sa ika-7 araw, sa hudyat ng mga trumpeta, sumigaw si Josue, "Sumigaw kayo, ibinigay na sa atin ng Panginoon ang lungsod." Sa sandaling iyon, gumuho ang mga pader ng Jericho sa isang napakalakas na ugong. Nilusob ng mga Israelita ang lungsod, sumisigaw sa tagumpay habang tinutupad ang utos ng Diyos na huwag mag-iwan ng sinuman. Nagpatuloy ang pananakop, kabilang na ang labanan sa Gibeon kung saan nagtulungan ang maraming hari laban sa Israel. Pinangunahan ni Josue ang kanyang hukbo sa isang lihim na martsa sa gabi upang gulatin ang kaaway. Sa gitna ng matinding labanan, habang palubog na ang araw, nanalangin si Josue, "Araw, huminto ka sa ibabaw ng Gibeon, at buwan, tumigil ka sa lambak ng Aijalon." Sa isang kamanghamanghang himala, sumunod ang araw at buwan, pinahaba ang liwanag hanggang sa makamit ng Israel ang tagumpay, isang araw na walang katulad sa kasaysayan kung kailan sinunod ng Diyos ang tinig ng isang tao. Nagpatuloy ang kampanya at bawat tagumpay ng Israel ay nagdulot ng takot sa mga Kananeo. Sa huli, bumagsak din ang Hazor, ang pinakamalakas na kaharian sa Hilaga, matapos ang isang mabangis na labanan. Iniutos ni Josue, sunugin ang lungsod at tuluyang winasak ang Hazor upang hindi na ito muling maging banta. Matapos ang maraming taon ng walang hintong pakikidigma, nakamtan ng lupain ang kapayapaan. Sa kanyang katandaan, tinipon ni Josue ang mga tao sa Shechem. Buong tatag niyang sinabi, "Pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kami maglilingkod sa Panginoon." Naantig ang bayan habang inaalala ang mga himala at gabay na natanggap nila. Buong pagkakaisa nilang ipinahayag, "Kami maglilingkod sa Panginoon sapagkat Siya ang aming Diyos." Sa pamumuno ni Josue, matagumpay na nanirahan ng mga Israelita sa lupang ipinangako sa tulong ng Diyos. Ngunit matapos mamatay si Josue, naharap ang bayan sa bagong mga hamon. Wala na ang kanilang matatag na pinuno at ang Israel ay pumasok sa isang magulong panahon ng pabago-bagong pananampalataya. Sa panahong iyon, walang hari na namumuno, kaya't bawat isa ay namuhay ayon sa sariling kagustuhan, madalas nalilihis sa pagsamba sa Diyos at tumutulad sa mga Diyos-Diyosan ng ibang bayan.
Dahil sa kanilang pagsuway, pinayagan ng Diyos na sila'y sakupin ng mga banyagang kaaway bilang parusa. Sa matinding pagdurusa, nanalangin sila, tumawag tayo sa Panginoon, humingi tayo ng tulong. Tumugon ang Diyos sa kanilang hinaing sa pamamagitan ng pagtatalaga ng mga hukom, mga pinunong iniligtas at pinamunuan sila. Ngunit sa kabila ng mga ito, patuloy pa rin ang kaguluhan at paulit-ulit na kasalanan. Kaya sumibol sa puso ng bayan ang pagnanais ng mas matatag na pamahalaan. Sinabi nila sa propetang si Samuel, "Nais naming maging tulad ng ibang bansa, magkaroon ng isang hari na mangunguna at makikipaglaban para sa amin." Dahil sa matinding pagnanais ng mga tao na magkaroon ng hari, inutusan ng Diyos si Samuel na pahiran ng langis si Saul bilang hari. Nagsimula si Saul sa kanyang paghahari ng may tapang, ngunit ang kanyang kapalaluan at pagsuway sa mga utos ng Diyos ang naging sanhi ng kanyang pagbagsak. Sa isang mahalagang pagkakamali, isinagawa ni Saul ang paghahandog na dapat ay si Samuel lamang ang gumaganap. Dahil dito, mahigpit siyang sinaway ni Samuel, "Naging hangal ka, hindi magtatagal ang iyong kaharian." Ipinahayag ni Samuel na pinili na ng Panginoon ang isang bagong pinuno, isang taong kaayon ng kanyang puso. Ang taong ito ay si David, isang mapagpakumbabang pastol mula sa Bethlehem na pinahiran ni Samuel ng langis. Sa oras na iyon, bumaba ang Espiritu ng Panginoon kay David at nagsimula ang kanyang pag-angat. Habang pinahihirapan si Haring Saul ng isang mapang-aping espiritu, ipinatawag si David upang tumugtog ng alpa at pinatahimik niya ang pagkabalisa ng hari sa pamamagitan ng kanyang musika. Lalo pang tumaas ang pagkilala kay David matapos ang kanyang matapang na pagharap kay Goliath, ang dambuhalang Filisteo. Matapang niyang sinabi, "Sino itong hindi tuli na Filisteyong nangahas hamunin ang hukbo ng Diyos na buhay?" Gamit lamang ang tirador at bato, pinatumba ni David si Goliath at ginamit ang mismong espada ng higante upang pugutan siya. Ang tagumpay na ito ay nagdulot ng masigabong pagdiriwang sa Israel, ngunit pinukaw rin nito ang matinding selos ni Saul, na itinuring si David bilang karibal. Kahit ilang ulit subukan siyang patayin ni Saul, palaging nakakaiwas si David. Nagtapos ang paghahari ni Saul sa isang trahedya sa labanan. Pinili niyang wakasan ang sariling buhay upang hindi mahuli ng mga Filisteo. Pagkamatay ni Saul, kinilala ng buong Israel na si David, anak ni Jesse, ang dapat na maging hari. Bilang pinuno, pinag-isa niya ang mga tribo at itinatag ang Jerusalem bilang kabisera. Ipinakita niya ang tapang at katarungan sa pamumuno. Gayunman, hindi siya perpekto. Nabighani siya kay Bathsheba, asawa ni Uriah, at nauwi ito sa pangangalo niya at sa sinadyang pagkamatay ni Uriah sa labanan. Nang harapin siya ng propetang si Nathan sa kanyang kasalanan, mapagpakumbabang umamin si David, "Ako'y nagkasala sa Panginoon." Sa kabila ng kanyang mabigat na kasalanan, pinagtibay ng Diyos ang kanyang tipan kay David na ang kanyang lahi at kaharian ay mananatili magpakailanman. Naghari si David sa loob ng 40 taon at bago siya pumanaw, iniwan niya ang tagubilin sa kanyang anak na si Solomon. "Magpakatatag ka, maging matapang at sundin mo ang mga utos ng Panginoon." Si Solomon, na naging bantog dahil sa kanyang karunungan, ay nagsimula ng kanyang pamumuno sa pamamagitan ng paghingi sa Diyos ng pusong marunong upang makapaghukom ng may katarungan. Tinugon ng Diyos ang kanyang kahilingan at iginawad sa kanya ang karunungan, kayamanan at karangalan. Ipinatayo ni Solomon ang templo sa Jerusalem na naging isang maringal na sentro ng pagsamba. Ngunit sa kanyang katandaan, nailigaw siya ng kanyang maraming asawa na nagtulak sa kanya patungo sa mga Diyos-Diyosan, dahilan upang humina ang kanyang pananampalataya sa Panginoon.
Ang pagtalikod na ito ang naging binhi ng pagbagsak ng dating pinag-isang kaharian. Pagkamatay ni Solomon, nagtapos ang isang panahon ng karunungan at kasaganaan at nagsimula ang panahong puno ng pangamba. Ang kanyang anak na si Rehoboam ang humalili sa trono, ngunit hindi niya kinaya ang bigat ng pamumuno. Agad na nahati ang kaharian, 10 tribo ang tumiwalag at bumuo ng kahariang hilaga na tinawag na Israel sa pamumuno ni Jeroboam. Tanging ang mga tribong Huda at Benjamin ang nanatiling tapat kay Rehoboam at bumuo ng kahariang timog na ang sentro ay sa Jerusalem. Si Jeroboam natakot na baka muling bumalik sa Juda ang kanyang mga nasasakupan kung pupunta sila sa Jerusalem upang sumamba. Kaya gumawa siya ng matinding hakbang. Idineklara niya, "Gagawa ako ng 2 gintong guya, isa sa Bethel at isa sa Dan. Ito ang inyong mga Diyos, O Israel, na naglabas sa inyo mula sa Ehipto." Sa pamamagitan ng mga Diyos-Diyosang ito, inilayo niya ang Israel mula sa tunay na pagsamba at itinulak sila patungo sa mga paganong gawain. Lalong lumala ang pagbagsak ng espiritualidad habang sunod-sunod na mga propeta ang nagbabala tungkol sa lumalaganap na kasamaan, ngunit walang nakinig. Ang hilagang kaharian sa pamumuno ng 19 na hari ay patuloy na lumubog sa kasamaan. Wala ni isa man sa kanila ang nagbalik loob sa mga daan ng Diyos. Umabot sa pinakamadilim na yugto ang panahong ito sa ilalim ni Haring Ahab na ang pamumuno ay puno ng labis na katiwalian. Dahil sa impluwensiya ng kanyang asawang si Jezebel, ipinakilala ni Ahab ang pagsamba kay Baal, isang Diyos na sinasamba ng mga Kananeo para sa kasaganaan. Malinaw ang utos ni Jezebel, magpatayo ng mga dambana para kay Baal, kaya lalong lumayo ang mga Israelita sa kanilang pananampalataya kapalit ng makamundong pakinabang. Sa gitna ng kaguluhang ito, itinindig ng Diyos si Elias, isang propetang kilala sa matibay niyang pananampalataya at matapang na paninindigan. Humarap siya kay Haring Ahab at idineklara, "Buhay ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ang Diyos na aking pinaglilingkuran. Wala munang hamog ni ulan sa mga susunod na taon maliban kung sabihin ko." At nagkaroon nga ng matinding tagtuyot na tumagal ng 3 taon na sumira sa lupain. Ang mahalagang paghaharap ni na Elias at ng mga propeta ni Baal ay naganap sa bundok Carmel. Hinamon ni Elias si Haring Ahab, "Tipunin mo ang buong Israel at ang 450 propeta ni Baal sa bundok Carmel." Puno ng pananabik ang paligid sa bundok. Mula umaga hanggang tanghali, nanalangin at nagsagawa ng mararahas na ritual ang mga propeta ni Baal. Sinaktan ang kanilang sarili at nagsayaw sa pagkabaliw. Nang dumating ang pagkakataon ni Elias, mahinahon siyang nanalangin, "Panginoong Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, ipakita niyo ngayon na kayo ang tunay na Diyos sa Israel." Biglang bumaba ang apoy mula sa langit. Tinupok nito hindi lamang ang alay, kundi pati na rin ang kahoy, mga bato at pati ang tubig sa paligid. Sa gulat at pagkamangha, sabay-sabay na sumigaw ang mga tao, "Ang Panginoon ang Diyos! Ang Panginoon ang Diyos!" At sila'y yumuko sa matinding paggalang. Agad na dinakip ang mga propeta ni Baal at pinatay. Pagkatapos nanalangin si Elias para sa ulan, at maya-maya pa'y dumilim ang langit at bumuhos ang malakas na ulan na muling nagbigay buhay sa tigang na lupa at tinapos ang matagal na tagtuyot. Ngunit hindi napawi ng mga himala sa bundok Carmel ang galit ni Jezebel. Dahil dito natakot si Elias at tumakas patungo sa ilang, labis na pinanghinaan ng loob at nagnasang mamatay. "Panginoon, sawa na ako. Kunin niyo na ang aking buhay," ang kanyang pagdaing. Ngunit sa halip na kamatayan, isang anghel ang lumitaw at nagbigay sa kanya ng pagkain at lakas at sinabi, "Bumangon ka at kumain, mahaba pa ang iyong paglalakbay." Sa kabila ng mga kamanghamanghang pagkilos ng Diyos,
Patuloy pa rin ang Israel sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa pagkalugmok sa kawalang katarungan. Ang patuloy na pagsuway na ito ang nagbunsod ng hatol ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayaring pandaigdig. Ipinahayag ng propetang si Isaias, itinalaga ng Panginoon ang Assyria bilang kasangkapan ng kanyang galit laban sa atin. Habang lumalapit ang mapanirang imperyo ng Assyria, lumaganap ang takot sa buong Israel. Iniwan na tayo ng Diyos, ang daing ng mga tao, na ngayoy naaalala ang mga babala ng kanilang mga propeta na dati nilang binaliwala. At dumating na nga ang di maiiwasang pagbagsak, nilusob ang hilagang kaharian at bumagsak ang mga depensa nito sa kamay ng mga Asiryo. Nagmistulang impyerno ang mga sumunod na tagpo. Dalhin lahat, mga lalaki, babae at mga bata, wasakin ng lahat ang sigaw ng mga sundalong Asiryo. Sinilaban ng mga gusali at umalingaw-ngaw ang mga daing ng mga bihag sa hangin. Isang matandang lalaki habang pinagmamasdan ang pagkawasak ay mahina ngunit malinaw na nagsabi, Israel, ikaw na nakalimot sa iyong Diyos, ngayoy tinanggap mo na ang hatol na matagal nang ipinahayag. Ang mga naninirahan doon, ngayoy naging mga bihag, ay inialis habang nakagapos sa mga tanikala. Kaya ang mga tao ng Israel ay pinangalat sa buong imperyo ng Assyria at unti-unting nawala ang kanilang pagkakakilanlan bilang hilagang kaharian sa kasaysayan. Ang kaharian ng Israel na dati masigla at masagana ay ganap na naglaho. Ngunit sa gitna ng pagkawasak, nanatili ang isang matatag na pag-asa. Naalala pa rin tayo ng Panginoon, bulong ng mga tapat, na patuloy na umasa sa kaligtasan. Hindi alintana ang pagbagsak ng Israel. Ang katimugang kaharian ng Huda ay nagpatuloy sa landas ng kanilang mga ninuno. Binalewala ng mga pinuno at mamamayan ng Huda ang mga babala ng mga propeta. Sa pagtutol, sinunog mismo ni Haring Jehoiakim ang mga isinulat ni Jeremias, ngunit hindi nawala ang mensahe ng Diyos. Noong 597 bikay, pinaligiran ni Haring Nebukadnezar ng Babylonia ang Jerusalem at ramdam ang matinding tensyon. Bakit hindi natin pinakinggan si Jeremias? Ang pagsisisi ng ilan. Sa takot, lihim na humingi ng payo si Haring Zedekias kay Jeremias. Ang kanyang tugon ay malinaw, sumuko ka kung nais mong mabuhay. Ngunit hindi naglakas loob si Zedekias na sumunod. Tumagal ng 18 buwan ang pagkubkob bago bumagsak ang depensa ng lungsod. Walang awa ang mga hukbong Babilonyo. Sunugin ang templo, wasakin ang lungsod, utos ni Nebukadnezar. Nilamon ng apoy ang templo, ang palasyo at ang mga bahay at nagliyab ang kalangitan sa tindi ng sunog. Sa tangkang pagtakas, nahuli si Zedekias. Pinatay sa kanyang harapan ang kanyang mga anak. Ito ang huling bagay na makikita mo, sabi ng opisyal ng Babylonia bago siya bulagin at gapusin. Ang mga natirang buhay, nakatali at pinapahiya ay pinalakad papuntang Babylonia. Habang naglalakad sa kadiliman na naghoy sila, tinalikuran na tayo ng ating Diyos. Ngunit kahit nasa pagkabihag, hindi nawala ang tinig ng Diyos. Sa pamamagitan ni Daniel, Shadrach, Meshach at Abednego, ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at katapatan. Sa gitna ng pagkawasak, napanatili ang mga pangako ng pagtubos at pagbabalik. May plano ako para sa inyong ikabubuti, ipinahayag ng Panginoon sa pamamagitan ni Jeremias. At ibabalik ko kayo sa lupaing ito pagkatapos ng 70 taon ng pagkakatapon. Hindi inaasahan, dumating ang pagbabago. Nasakop ni Ciro na dakila ng Persya ang Babylonia. Sa gabing ito, ibinigay sa akin ng Panginoon ang lahat ng kaharian sa lupa, nakagugulat na pahayag ni Ciro. At inutusan niya akong magpatayo ng templo sa Jerusalem. Ang lahat ng kabilang sa kanyang bayan ay maaaring bumalik at muling itayo ang tahanan ng Panginoon.
Mabilis na kumalat ang utos na ito sa mga bihag. Tumindig si Zerubabel mula sa angkan ni David bilang pinuno. Ihinanda ng Panginoon ang ating daan. Matatag niyang sinabi, bumalik tayo at muling itayo ang templo. Sa panibagong pag-asa, nagsimula ang paglalakbay pabalik sa Jerusalem. Pagdating nila, bumungad lamang ang mga guho at kalungkutan. Ito noon ang lungsod ng ating Diyos, bulong nila habang pinipigilan ang luha. Ngunit hindi pinanghinaan ng loob si Zerubabel. Simulan natin sa dambana at sambahin muna natin ang Panginoon, kanyang inudyok. Muling nagsimula ang konstruksyon ng may sigasig, ngunit agad silang hinarap ng panunuya at pagbabanta mula sa mga kaaway. Ano bang kayang gawin ng mga mahihinang Hudyo na ito? Pangungutya ng mga kalaban. Si Nehemias na matatag ang loob ay inayos ang mga tao. Magtrabaho kayo gamit ang isang kamay at hawakan ang inyong sandata sa kabila. Tagubilin niya, poprotektahan tayo ng ating Diyos. Sa loob lamang ng 52 araw natapos ang pader. Ito'y ipinagdiwang ng buong bayan sa isang taimtim na seremonya. Sama-samang ibinalik ng bansa ang kanilang tipan sa Diyos. May luha, ngunit may galak. Ngunit hindi nagtagal ang kasiyahan. Unti-unting tumahimik ang mga tinig ng mga propeta at binalot ng malalim na katahimikan ng Israel. Nagsimula ang panahon ng intertestamental na kinilala sa pamumuno ng mga banyaga at kaguluhan sa loob ng bayan. Nasakop ni Alejandro Magno kasama ang kanyang malalakas na hukbo ang maraming lupain kabilang ang Judea. Yayakapin natin ang kanilang kultura, pahayag niya na hindi inaasahang ang kanyang imperyo'y magkakawatak-watak matapos siyang mamatay. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang kanyang mga tagapagmana, ang mga Ptolemaic ng Ehipto at ang mga Seleucid ng Syria ay nag-agawan sa pamumuno sa rehiyon, kaya naging madalas na larangan ng digmaan ng Judea. Sa unay matiisin ang pamumuno ng mga Griego, ngunit di naglaon, sinubukan nilang lipulin ang relihiyong Hudyo. Ipinagbabawal ko ang kanilang mga tradisyon, utos ng hari. Magpatayo ng dambana para kay Zeus sa loob ng kanilang templo. Ang panunulsol na ito ay nagdulot ng matinding galit. Ito ay paglapastangan, matinding sigaw ng mga Hudyo. Sa Modiin, isang paring taga-nayon na si Matatayas ang nagsimula ng isang pag-aalsa. Ang lahat ng nasa panig ng Panginoon sumama sa akin, sigaw niya matapos patayin ang isang opisyal na Griego na nagtangkang pilitin siyang magsagawa ng paganong handog. Ang pangyayaring ito ang naging mitsa ng malawakang paghihimagsik. Ang kanyang mga anak na nakilala bilang mga Makabeyo ay nagsagawa ng gerilyang pakikidigma laban sa mga sumisikil sa kanila. Si Judas Macabeo na tinaguriang ang martilyo ay naging sagisag ng katapangan at husay sa labanan. Dapat tayong lumaban para sa ating kalayaan at pananampalataya, panawagan niya. Sa maraming sagupaan, nagtagumpay ang mga Makabeyo laban sa mga puwersang Seleucid. Sa isang mahalagang labanan, pinatibay ni Judas ang loob ng kanyang mga kasamahan. Magtiwala kayo sa Panginoon ng mga hukbo. Mas mabuting mamatay sa digmaan kaysa masaksihan ang pagbagsak ng ating bayan. Sa isang kahangahangang tagumpay, nanaig sila. Noong 164 na BK, nabawi nila ang Jerusalem at muling itinalaga ang templo. Gayunman, hindi pa rin natapos ang kaguluhan. Habang papalapit ang pag-usbong ng Roma, lumitaw ang isang bagong kaaway. Noong 63 BC, sinakop ni General Pompey ng Roma ang Jerusalem at ipinahayag, ang lupang ito ay sakop na ngayon ng Imperyong Romano. Ginawang probinsya ng Roma ang Judea, pinamunuan ng mga tagapamahala at mga kinatawan ng Senado ng Roma. Sa gitna ng ganitong politikal na kalagayan, umangat sa kapangyarihan si Herodes na dakila.
na kilala sa kanyang kalupitan at tusong pamamaraan sa tulong ng Roma. Magpapatayo ako ng templong walang kapantay sa ganda, aniya, sa layuning makuha ang loob ng kanyang mga nasasakupan. Ngunit ang kanyang pamumuno ay puno ng pang-aapi. Kahit nawala ng tinig ng mga propeta, nanatili ang pag-asa para sa Mesyas na naghanda sa daan para sa isang napakahalagang sandali sa kasaysayang espiritual. Sa kalaliman ng gabi, biglang nagliwanag ang kalangitan sa itaas ng Bethlehem. Nabigla ang mga pastol sa parang nang makita ang isang kakaibang pangitain. Isang anghel ang nagpakita at may makalangit na tinig na nagsabing, "Huwag kayong matakot, ako'y may magandang balita para sa lahat ng tao. Ngayon sa lungsod ni David, isinilang para sa inyo ang isang tagapagligtas, siya ang Kristo na Panginoon." Dahil sa pahayag na ito, dali-daling nagpunta ang mga pastol sa Bethlehem. Sa isang payak na sabsaban, binantayan ng batang ina, si Maria, ang kanyang bagong silang na anak na si Jesus na may paghanga at pagsamba. Naalala niya ang mensahe ni Anghel Gabriel, siya'y dadakilain at tatawaging anak ng kataas-taasan. Malapit sa kanya, lumapit si Jose na may pusong puno ng pananagutan. "Maria, sa iyo natupad ang mga propesiya," wika niya. "Mula sa iyo magmumula ang tagapamahala ng Israel." Hindi nagtagal, dumating ang mga pastol, puno ng pananabik at nagsabi, "Nagpakita sa amin ang mga anghel." Masigla nilang ibinahagi ang balita at nagpunta sila upang makita ang tagapagligtas. Nang makita nila ang sanggol, sila'y lumuhod sa malalim na paggalang at nagpahayag, kaluwalhatian sa Diyos sa kaitaasan at kapayapaan sa lupa. Samantala, sa silangan, may mga pantas na tagamasid ng mga bituin ang nakapansin ng isang kakaibang tanda sa kalangitan. "Isang bituin ang gumabay sa amin," sabi nila na may katiyakan. Dahil sa palatandaang ito, naglakbay sila ng malalayong distansya at sa huli dumating sa Jerusalem. Lumalapit sila kay Haring Herodes at taimtim na nagtanong, "Nasaan ang bagong silang na hari ng mga Hudyo? Sinundan namin ang kanyang bituin upang siya'y sambahin." Naguluhan at nabahala si Herodes kaya agad siyang kumonsulta sa kanyang mga pari at eskriba. Sinabi nila sa kanya, ayon sa kasulatan, siya'y ipapanganak sa Bethlehem ng Judea, sapagkat isinulat ng propeta, "Bethlehem, sa lupaing Huda, hindi ka pinakamaliit sa mga pinuno ng Huda, sapagkat mula sa iyo ay lalabas ang isang pinuno na gagabay sa aking bayan na Israel." Dahil dito, tinawag ni Herodes ang mga pantas at palihim silang inutusan, "Hanapin ninyong mabuti ang sanggol," utos niya, "na tinatakpan ang kanyang tunay na layunin. Pag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam ninyo sa akin upang ako man ay makasamba sa kanya." Sinundan ng mga pantas ang bituin hanggang sa makarating sila sa kinaroroonan ng sanggol. Doon nila nakita si Jesus at inialay sa kanya ang mga handog na ginto, insenso at mira, mga regalong karapat-dapat sa isang hari. "Natagpuan na namin ang hari," sambit nila ng may taos-pusong paggalang. Ngunit matapos silang babalaan ng Diyos sa isang panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes, naglakbay sila pauwi sa ibang daan. Naggitgit si Herodes sa galit at pakiramdam niyang siya'y nilinlang, kaya naglabas siya ng isang malupit na utos, patayin ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem at sa mga karatig na lugar na wala pang 2 taong gulang. Bunga ito ng kanyang matinding puot at inggit. Kinagabihan, isang anghel ng Panginoon ang nagpakita kay Jose sa panaginip. "Bumangon ka," sabi ng anghel, "dalhin mo ang bata at ang kanyang ina at tumakas kayo patungong Ehipto. Nais ni Herodes na patayin ang bata." Dahil sa matinding pangamba, agad na kumilos si Jose at sa gitna ng gabi, tumakas ang pamilya palayo sa kanilang bayan. "Kasama natin ang Diyos," mahina ngunit matatag na sabi ni Maria habang yakap-yakap ang kanyang anak.
Makalipas ang ilang panahon, nang mamatay na si Herodes, muling nagpakita ang anghel kay Jose sa panaginip. Ligtas na, pahayag ng anghel. Dalhin mo na ang bata at ang kanyang ina pabalik sa Israel, sapagkat patay na ang mga nagbabalak sa kanyang buhay. Kaya bumalik si Jose, Maria at si Jesus sa Nazaret at natupad ang isa pang propesya, siya'y tatawaging Nazareno. Habang lumalaki si Jesus, dumating ang panahon para simulan niya ang kanyang pampublikong gawain. Malapit sa Ilog Jordan, si Juan Bautista ay sumisigaw ng buong lakas, "Magsisi na kayo, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit." Kabilang sa mga tao roon si Jesus mula sa Nazaret. Lumapit siya kay Juan at humiling, "Bautismuhan mo ako." Nagulat si Juan at sumagot, "Ako ang dapat mong bautismuhan?" Hindi makapaniwala si Juan at nagsabing, "Ikaw ang dapat magbautismo sa akin." Ngunit tiningnan siya ni Jesus ng diretso at mahinahon at iginiit, "Dapat natin itong gawin ngayon upang matupad ang lahat ng katuwiran." Pag-ahon ni Jesus mula sa ilog, nabuksan ang langit at ang Espiritu ng Diyos ay bumaba sa kanya sa anyo ng isang kalapati at narinig ang isang tinig, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Sa sandaling iyon, malinaw ang presensya ng Trinidad, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Pagkatapos nito, dinala si Jesus ng Espiritu Santo sa ilang, kung saan siya ay nag-ayuno ng 40 araw at gabi at tinukso ng dyablo. Isa-isang hinarap ni Jesus ang mga tukso at napagtagumpayan ang mga ito, hanggang sa umatras ang dyablo at dumating ang mga anghel upang alagaan siya. Sa kabila ng pagsubok, nanatiling matatag at hindi natinag ang kanyang pananampalataya. Habang nagpapagaling si Jesus, nakarinig siya ng masamang balita tungkol sa pagkakakulong ni Juan Bautista. Alam niyang panahon na para kumilos, kaya umalis siya sa Nazaret at nagtungo sa Capernaum, isang lugar malapit sa lawa ng Galilea. Doon pinili ni Jesus ang 12 niyang apostol at binago ang kanilang mga buhay sa pamamagitan lamang ng imbitasyon, "Sumunod kayo sa akin." Naglakbay siya sa maraming lugar, mula sa mga sinagoga sa lungsod hanggang sa mga kanayunan, na nagpapaalala, "Magbago na kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit." Sa kanyang paglalakbay, nagdala si Jesus ng kagalingan at pag-asa, pinalaya ang mga pinahihirapan ng kasamaan, pinagaling niya ang mga may sakit, pinakain ang mga nagugutom, binigyan ng paningin ang mga bulag, pinagaling ang mga may kapansanan, tinulungan ng mga pilay na makalakad, ibinalik ang pandinig ng mga bingi, nilinis ang mga ketongin, pinalaya ang mga inaalihan, at kahit ang mga patay ay kanyang binuhay. Sa kanya, ang pagkadiyos ay nahayag sa piling ng mga tao sa pangalang Emmanuel, na ang ibig sabihin ay, "Ang Diyos ay kasama natin." Nagsalita si Jesus ng may pambihirang kapangyarihan. Inihahayag ang mga hiwaga ng kaharian ng langit gamit ang mga talinghaga. Ipinaliwanag niya, ang kaharian ng langit ay tulad ng isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa lahat ng buto, ngunit kapag tumubo, ito'y nagiging pinakamalaki sa mga halamang garden at nagiging punong kahoy, at doon pumupugad ang mga ibon sa kanyang mga sanga. Ang kanyang mga turo at mga himala ay hindi lamang nagbago ng buhay, kundi nagpagalit din sa mga pinuno ng relihiyon. Inakusahan siya ng mga Pariseo, ang taong ito ay hindi mula sa Diyos. Hindi niya iginagalang ang araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi ni Jesus, ang anak ng tao ang Panginoon ng araw ng pamamahinga. Sa kana, gumawa siya ng kahangahangang himala sa pamamagitan ng pagbago ng tubig upang maging alak na ikinamangha ng lahat ng naroroon. Sinabi ni Maria sa kanila, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya."
Sa bundok ng mga pagpapala, sinabi niya, mapalad ang mga dukha sa espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Pinatigil niya ang isang malakas na bagyo sa isang utos lamang, tumahimik ka, kumalma ka. At ang kanyang mga alagad ay namangha, nagtatanong, sino siya na sinusunod pati ang hangin at dagat? Milagrong pinakain niya ang 5,000 tao, gamit lamang ang 5 tinapay at 2 isda, at binuhay si Lazaro sa pamamagitan ng pagtawag, Lazaro, lumabas ka! Hinarap niya ang mga pinuno ng relihiyon sa pamamagitan ng kwento ng mabuting Samaritano at sinabi, gayon din ang gawin ninyo. Sa kanyang sermon sa bundok, muling ipinaliwanag niya ang batas, binigyang diin na sabi na noon ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo. Sa bawat himala at sermon, ipinakita ni Jesus ang lawak ng pag-ibig ng Diyos at ang panawagan sa isang buhay ng pananampalataya at katarungan. Dahil dito, kumalat ang kanyang pangalan na lalong nagudyok sa mga pinuno ng relihiyon na balakin siyang ipapatay. Sinabi ni Caiaphas, ang pinakapunong pari, mas mabuti ng isang tao ang mamatay para sa bayan. Habang tumitindi ang tensyon, nakita ni Jesus ang pananamantala at katiwalian sa templo. Pinagtataboy niya ang mga nagpapalit ng salapi at ang mga nagbebenta habang sinasabi, ang tahanan na ito ay dapat maging bahay dalanginan, ngunit ginawa ninyong pugad ng magnanakaw. Dahil dito, lalong lumakas ang hangarin ng mga pinuno ng relihiyon na siya'y patayin. Alam ni Jesus na malapit na ang kanyang oras, kaya tinipon niya ang kanyang mga alagad para sa huling hapunan sa isang silid sa itaas sa Jerusalem. Bago ang huling hapunan, dama ang bigat ng tensyon. Bigla niyang inihayag, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin na siyang ikinabigla at ikinabahala ng mga alagad habang nagtatanong, ako ba yon, Panginoon? Kabilang sa kanila si Judas na tahimik na nagtanong, ako ba yon, Guro? At sinagot siya ni Jesus ng mabigat, ikaw na ang nagsabi. Sa hapunan, kinuha ni Jesus ang tinapay, pinaghati-hati ito at ibinigay sa kanyang mga alagad na sinasabi, kunin ninyo at kainin, ito'y kumakatawan sa aking katawan. Kinuha rin niya ang kopa, nagpasalamat, at ibinigay ito sa kanila habang sinasabi, uminom kayo mula rito, kayong lahat. Ito'y kumakatawan sa aking dugo ng bagong tipan na ibinuhos upang mapatawad ang mga kasalanan. Lubos na naantig ang lahat ng naroroon sa bigat ng kanyang mga salita. Sinabi pa niya sa kanila, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Alam ni Jesus na ang ritual na ito ay magiging mahalagang bahagi ng pagsamba ng mga Kristiyano. Pagkatapos ng hapunan, naglakad si Jesus kasama ang kanyang mga alagad papunta sa hardin ng Getsemani. Labis ang kanyang dalamhati, kaya sinabi niya kina Pedro, Santiago at Juan, ang aking kaluluway labis na nagdadalamhati, halos ikamatay ko na. Lumayo siya upang manalangin mag-isa, at sa matinding hirap ng kalooban, ang kanyang pawis ay parang patak ng dugo. Nananalangin siya, Ama, kung maaari ilayo mo ako sa pagdurusang ito, ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang sa iyo ang masunod. Sa ganitong paraan, tinanggap niya ang kanyang tadhana. Ang katahimikan ay biglang naglaho nang dumating si Judas kasama ang isang armadong grupo. Nilapitan niya si Jesus at nagsabing, mabuhay ka, Guro, sabay halik bilang pagtataksil. Dahil dito, inaresto si Jesus habang nagsipagtakbuhan ang mga alagad sa takot, iniiwan siyang nag-iisa sa kamay ng mga dumakip sa kanya. Sa lungkot, tinanong ni Jesus si Judas, isang halik ba ang gagamitin mong pagtaksilan ang anak ng tao? Dinakip si Jesus habang nagtakbuhan ang kanyang mga tagasunod. Dinala si Jesus sa Sanhedrin kung saan siya ay pinahirapan at tinanong, ikaw ba ang Mesyas? Tanong ng mga punong pari. Tumugon si Jesus, kahit ipaliwanag ko, hindi kayo maniniwala.
Ngunit darating ang panahon na ang anak ng tao ay uupo sa kanan ng kapangyarihan ng Diyos. Muling tinanong, ibig mo bang sabihin ikaw ang anak ng Diyos? At sinagot ni Jesus, tama ang sabi ninyo. Sa galit, pinunit ng punong pari ang kanyang kasuotan at sumigaw, kalapastanganan ito, dapat siyang mamatay. Nang magbukang liwayway, iniharap si Jesus kay Pilato, ang gobernador ng Roma. Tinanong siya ni Pilato, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Sumagot si Jesus, sabi mo iyan. Dahil hindi niya nakita ang anumang kasalanan kay Jesus, iminungkahi ni Pilato na palayain siya ayon sa kaugalian tuwing Paskwa. Tinanong niya ang mga tao, sino ang gusto ninyong palayain, si Barabas o si Jesus na tinatawag na Mesiyas? Dahil sa panunulsol ng mga punong pari, pinili ng mga tao si Barabas. Ano naman ang gagawin ko kay Jesus? Tanong ni Pilato. Sumagot ang mga tao ng buong lakas, ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. Pagkatapos nito matinding pinalo si Jesus, sugatan at duguan ang kanyang katawan. Nilait siya ng mga sundalo, pinutungan ng koronang tinik at binigyan ng balabal na kulay ube. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo, ang kanilang panunuya habang siya'y binubugbog sa ulo. Dinala siya sa Golgota kung saan siya ay pinasan ng kanyang krus. Habang nakapako sa krus, nanalangin si Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. 2 kriminal ang ipinako kasabay niya. Ang isa ay lumait sa kanya, kung ikaw nga ang Kristo, iligtas mo ang sarili mo pati na kami. Ngunit ang isa, inamin ang kanyang kasalanan at nakiusap, Jesus, alalahanin mo ako kapag pumasok ka na sa iyong kaharian. At buong habag na sinabi ni Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon din ay makakasama kita sa paraiso. Nang tanghali, nagdilim ang buong lupain. Sa matinding dalamhati, sumigaw si Jesus, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Pagkaraan, huling huminga siya at sinabi, naganap na. Nayanig ang lupa at nahati sa 2 ang kurtina ng templo. Nang makita ito ng isang Romanong centurion, sinabi niya, tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. Inilibing si Jesus sa isang bagong libingan na tinakpan ng malaking bato. Sa 3 araw ng umaga, si Maria Magdalena at ang ibang mga babae ay nagtungo sa libingan dala ang mga pabango. Ngunit nadatnan nilang naigulong na ang bato. Isang makinang na anghel ang nagsabi, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa piling ng mga patay? Wala siya rito, siya'y muling nabuhay. Sa tuwa at pagkamangha, nagmadali ang mga babae upang ibalita ito sa mga alagad. Nang marinig ito, nagmadali sina Pedro at Juan papunta sa libingan at sa pagkakita ay napasigaw, tunay ngang muling nabuhay ang Panginoon. Sa isang hardin, nakatagpo ni Maria Magdalena si Jesus. Sa sobrang tuwa, sumigaw siya, Guro, at lumuhod sa harap niya. Sinabi ni Jesus, sabihin mo sa aking mga kapatid na ako'y babalik sa ating Ama. Sa mga sumunod na pagpapakita sa kanyang mga tagasunod, ipinakita niya ang kanyang mga sugat upang patunayang siya nga iyon. Binati niya sila ng kapayapaan ng sumainyo at habang ipinagkakaloob ang banal na espiritu, marahan niyang hiningahan sila. Kalaunan, sa ibabaw ng bundok ng mga olibo, nagsalita si Jesus sa kanyang mga alagad na nagsabing, ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Humayo kayo at turuan ang lahat ng mga bansa. Binyagan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at ituro sa kanila ang lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Pagkatapos ng kanyang huling pagpapala, umakyat siya sa langit at natakpan ng ulap. Habang nakatingala sa langit, may 2 lalaking nakaputi na nagsabi, bakit kayo nakatingin sa langit? Ang Jesus na ito na umakyat sa langit ay babalik sa paraang nakita ninyo siya paalis. Sa inspirasyon ng pag-akyat ni Jesus, bumalik ang mga alagad sa Jerusalem na puno ng sigla.
at pag-asa. Paalala ni Pedro, kailangan nating hintayin ang pangako ng Ama. Sama-sama silang nanalangin sa silid sa itaas. Hindi tiyak kung kailan darating ang banal na Espiritu. Nang dumating ang Pentecostes, nakarinig ang mga alagad ng isang malakas na tunog na parang bugso ng hangin habang sila'y nagkakatipon. Lumitaw ang tila apoy sa ibabaw ng bawat isa sa kanila at napuspos sila ng banal na Espiritu, kaya't nakapagsalita sila ng iba't ibang wika. Namangha ang mga taong naroroon nang marinig nila ang kanilang sariling mga wika. Tumayo si Pedro kasama ang mga apostol at buong tapang na sinabi na sinipi ang propetang si Joel, sa mga huling araw, sabi ng Diyos, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Nanawagan siya sa karamihan, tumalikod kayo sa inyong mga kasalanan at magpabinyag sa ngalan ni Hesukristo para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan. Sa araw na iyon, 3,000 bagong mananampalataya ang nadagdag sa pamayanan. Lalong lumago ang pagsasamahan ng mga mananampalataya. Ibinabahagi ang kanilang mga ari-arian at masigasig na ipinapahayag ang kanilang mensahe. Ngunit hindi nagtagal ay hinarap nila ang mga pagsubok. Sina Pedro at Juan, matapos pagalingin ng isang pulubing lumpo sa pasukan ng templo sa pamamagitan ng salitang, "Sa ngalan ni Jesus ng Nazaret, tumayo ka at lumakad," ay dinakip. Sa kanilang pagharap sa mga pinuno ng relihiyon, buong tapang na sinabi ni Pedro, hindi namin maaaring hindi ipahayag ang aming nakita at narinig. Lalong lumala ang pag-uusig sa mga mananampalataya. Si Esteban, isang lalaking puno ng pananampalataya at ng kapangyarihang gumagawa ng mga himala, ay inakusahan ng mga hindi makatalo sa kanyang karunungan. Sa harap ng konseho, kanyang ipinahayag, "Masdan ninyo, bukas ang langit at nakatayo ang anak ng tao sa kanan ng Diyos." Sa kabila ng kanyang pangitain, siya'y pinagbabato hanggang sa mamatay. Sa kanyang huling hininga, nanalangin siya, "Panginoon, patawarin mo sila sa kanilang kasalanan." Nagsilbing hudyat ang kanyang kamatayan sa matinding pag-uusig na siyang nagpalaganap sa mga mananampalataya sa buong Judea at Samaria. Isa sa kanila si Felipe, isa sa mga hinirang na tagapaglingkod na nagdala ng maraming taga-Samaria sa pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang pangangaral. Si Saulo ng Tarso, kilala sa kanyang mabagsik na pag-uusig sa mga Kristiyano, ay naglalakbay papuntang Damasco, dala ang autorisasyon mula sa punong pari upang dakpin ang sinumang tagasunod ni Jesus. Sa kanyang paglalakbay, isang matinding liwanag mula sa langit ang biglang lumiwanag sa kanya at siya'y napaluhod sa lupa. May tinig na nagsabi, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?" Nalilito, tinanong ni Saulo, "Sino po kayo, Panginoon?" Sumagot ang tinig, "Ako si Jesus na iyong inuusig. Tumayo ka at pumasok sa lungsod at sasabihin sa iyo ang susunod mong gagawin." Nabulag at nanginginig, inalalayan si Saulo ng kanyang mga kasama patungong Damasco. Doon, isang alagad na si Ananias ang inutusan ng Panginoon na pagalingin si Saulo. Sinabi niya, "Kapatid na Saulo, isinugo ako ng Panginoong Jesus na nagpakita sa iyo sa iyong paglalakbay upang muli kang makakita at mapuspos ng banal na Espiritu." Kaagad, parabang natanggalan ng mga kaliskis ang kanyang mga mata at siya'y muling nakakita. Agad siyang nagpabinyag na siyang nagsilbing simula ng kanyang pagbabagong buhay bilang si Pablo, isang masigasig na misyonero ng mga aral ni Kristo. Si Pablo kasama si Bernabe at sa patnubay ng banal na Espiritu ay nagpalaganap ng ebanghelyo sa mga Hentil. Kahit madalas silang humarap sa panganib at pag-uusig, marami ang tumanggap sa pananampalataya. Nanatili silang matatag. Palaging sinasabi, "Hindi namin kayang hindi ipahayag ang aming nakita at narinig." Sa mahalagang konseho sa Jerusalem,
Tinalakay kung kailangan bang sundin ng mga hentil ang kautusan ni Moises. Inalala ni Pedro ang kanyang karanasan sa bahay ni Cornelio at nagsabi, bakit natin sinusubok ang Diyos sa pagbibigay ng pasaning hindi natin at ng ating mga ninuno na kayang dalhin? Naliligtas tayo sa biyaya ng Panginoong Hesus tulad din nila. Nagkaisa sila na hindi na kailangang ipatupad ang mga mabibigat na tuntunin ng kautusang mosaiko sa mga hentil. Nagpatuloy si Pablo sa kanyang misyon sa kabila ng maraming pagsubok, gaya ng mga pagkawasak ng barko, pagbugbog at pagkakabilanggo. Sa Atenas, buong tapang niyang ipinahayag, ang Diyos na minsang nagpabaya sa mga panahon ng kamangmangan ng tao ay ngayon ay naguutos sa lahat na magsisi. Sa Efeso, maraming kamangha-manghang himala ang nangyari sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus, kaya't maraming tao ang tumalikod sa pangkukulam at sinunog ng hayagan ang kanilang mga aklat ng mahika. Sa huli, inaresto si Pablo ngunit nakuha niyang ipaabot ang kanyang kaso sa Roma. Sa kanyang paglalakbay, nakaligtas siya sa isang matinding sakuna sa dagat. Himalang nailigtas ang lahat ng sakay ng barko bilang pagtupad sa pangakong ibinigay sa kanya. Huwag kang matakot, ibinigay ng Diyos ang kaligtasan ng lahat ng kasama mong naglalayag. Ang barko ay napadpad sa isla ng Malta. Doon, habang namumulot ng kahoy para sa apoy, tinuklaw siya ng isang ulupong. Akala ng mga taga-isla ay parusa iyon ng langit, ngunit nang hindi siya nasaktan, sinabi nilang, isa siyang Diyos. Ginamit ni Pablo ang kanyang pananatili roon para magpagaling, kabilang na ang ama ng punong opisyal ng isla, kaya't napamahal siya sa mga taga-Malta na nagbigay sa kanila ng maraming kailangang gamit para sa biyahe pa Roma. Habang nakakulong sa Roma, ipinagpatuloy ni Pablo ang kanyang ministeryo sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga liham sa iba't ibang simbahan at kapwa manggagawa. Ang mga sulat na ito ay puno ng lakas ng loob at pag-asa, patunay ng kanyang katatagan. Sa isa sa mga liham niya sa mga taga-Filipos, isinulat niya, lahat ng bagay ay kaya kong gawin sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Kahit nakakadena, nanatiling buo ang kanyang espiritu, hindi na tinag sa kanyang misyon at napakalaki ng naiambag niya sa unang simbahan ng Kristyanismo. Samantala, sina Pedro, Juan at ang iba pang apostol ay masigasig ding nangaral sa Jerusalem at mga karatigpok. Sa isang pangitain, pinatnubayan si Pedro patungo sa bahay ni Cornelio, isang Romanong centurion, na naging makasaysayang sandali sa pagbubukas ng mensahe ng Kristyanismo sa mga hindi Hudyo. Sinabi ni Pedro, ngayon ko lubos na naunawaan na ang Diyos ay hindi namimili ng tao, kundi tinatanggap niya ang sinumang may paggalang sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit saan mang bansa siya nagmula. Samantala, habang ipinatapon sa isla ng Patmos, naranasan ni Apostol Juan ang isang makapangyarihang pangitain na naging batayan ng aklat ng pahayag. Sa kanyang pangitain, sinabi ni Jesus, ako ang simula at ang wakas. Ang pangitaing ito, na puno ng simbolismo at mga hinaharap na pahayag, ay nagbigay ng lakas ng loob at babala sa mga inuusig na Kristiyano, pinagtitibay ang pangakong si Kristo ang magwawagi sa huli. Ngunit noong Hulyo 17, 64 AD, isang napakalaking sunog ang sumiklab sa Roma na noon ay tinitirhan ng mahigit 1,000,000 tao. Si Nero, ang emperador noon, ay nagbihis ng kasuotang pang-entablado at umakyat sa tore ni Mucius upang panoorin ang kakilakilabot na tanawin habang nilalamon ng apoy ang lungsod. 7 gabi at 6 na araw na nagngangalit ang apoy at sa huli 70% ng lungsod ay naabo. Sa 14 na distrito ng Roma, 10 ang labis na napinsala.
Ang bahagyang pinsala sa 4 na distrito na karamihang tinitirhan ng mga Hudyo at Kristiyano ay ginamit ni Nero bilang dahilan upang pagbintangan ang mga Kristiyano na sila ang nagsimula ng sunog. Bilang tugon, naglunsad si Nero ng malupit na pag-uusig laban sa mga Kristiyano kung saan ang pagpapako sa krus ay naging karaniwang paraan ng pagbitay. Umabot sa sukdulan ang pag-uusig kaya't sinasabing nagkulang ang kahoy para sa paggawa ng mga krus dahil sa dami ng mga mananampalatayang hinatulan ng kamatayan. Marami ang itinali sa mga poste, pinahiran ng alkitran at sinilaban upang magsilbing mga nakakatakot na sulo sa gabi ng Roma. Ang panahong ito ay isa sa pinakamadilim na yugto ng malawakang pag-uusig laban sa simbahan. Muling nabilanggo si Pablo at ikinulong sa isang maruming kulungan sa ilalim ng lupa, madilim, basa at mapanganib sa kalusugan. Mula sa madilim na selda, sumulat siya kay Timoteo at inamin ang nalalapit niyang kamatayan sa mga salitang, "Nilabanan ko ang mabuting pakikipaglaban, natapos ko na ang takbuhin at iningatan ko ang pananampalataya. Ngayon, ang korona ng katuwiran ay nakalaan sa akin." Sa gitna ng dilim ng kanyang kulungan, isinulat ng matandang Apostol Pablo ang kanyang huling liham. Sa halip na matakot sa nalalapit niyang pagbitay, siya'y puspos ng matibay na pananampalataya. Sa huli noong taong 67 AD, pinugutan si Pablo. Ang kanyang kamatayan ay pagkawala ng isa sa pinakamasigasig na tagapagtanggol ng Kristyanismo, ngunit ang kanyang pamana ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa maraming mananampalataya upang manatiling matatag. Habang ang mga apostol ay isa-isang nagiging martir, lalong lumawak ang Kristyanismo. Ang mga mananampalataya ay lihim na nagtitipon sa mga tahanan at sa mga katakomb upang ipagdiwang ang hapunan ng Panginoon at palakasin ang loob ng isa't isa. Sa kanyang mga sulat, binigyang diin ni Juan ang kahalagahan ng pag-ibig na nagsabing, "Mag-ibigan tayo sapagkat ang pag-ibig ay mula sa Diyos." Nagsimulang magkaroon ng mas malinaw na estruktura ang maagang simbahan, nagtatalaga ng mga matatanda at obispo upang manguna sa mga kapulungan. Ang pagkawasak ng Jerusalem noong 70 AD ay isang matinding trahedya, ngunit naging mahalagang pagkakataon din. Ayon sa mga babala ni Jesus, lumikas ang mga Kristiyano papunta sa Pela at iba pang mga lugar. Ang pagkawasak ng templo ay nagpatibay sa paniniwalang ang tunay na pagsamba ay hindi nakasentro sa mga gusali kundi kay Kristo. Habang lumalawak ang simbahan patungong Hilagang Aprika, ang mga sakripisyo ng mga martir ay naging binhi ng paglago at tibay ng pamayanang Kristiyano. Sa kabila ng matitinding pag-uusig, hindi lamang nakaligtas ang simbahan kundi lalong lumago. Isang tanyag na halimbawa mula sa panahong ito ay ang pagbabalik loob ni Justin Martyr, isang dating pilosopong pagano na nakita sa Kristyanismo ang tunay na karunungan at buong tapang itong ipinagtanggol bilang ang pinakatotoong pilosopiya. Sa loob ng 50 taon, naisulat ang mga aklat na bumubuo ngayon sa Bagong Tipan. Ang paglitaw ng 4 na ebanghelyo ay nagbigay ng iba't ibang pananaw sa buhay at misyon ni Jesus. Si Mateo, Marcos at Lucas, na tinatawag na mga ebanghelyong sinoptiko, ay nagtampok kay Jesus mula sa magkakaibang ngunit magkakatugmang pananaw. Ipinakilala ni Mateo si Jesus bilang hari ng mga Hudyo at gumamit ng maraming sipi mula sa lumang tipan upang patunayan ang kanyang pagiging Mesiyas. Inilarawan naman ni Marcos si Jesus bilang lingkod na nagdurusa, na may payak at tuwirang estilo ng pagkukuwento na nakatuon sa kanyang mga gawa kaysa sa mga salita upang maakit ang mga mambabasang Romano. Si Lucas, isang masusing manggagamot, ay nagtampok kay Jesus bilang anak ng tao na binigyang diin ng kanyang perpektong pagkatao at kasaysayang tumpak.
Inilalarawan siya bilang huwarang tao na puspos ng banal na espiritu. Ang Ebanghelyo ni Juan na isinulat sa pagtatapos ng unang siglo ay tumugon sa mga hamon ng Gnostisismo sa pamamagitan ng matatag na pahayag. Si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao. Upang patunayan ang pagka-Diyos ni Kristo, maingat na pinili ni Juan ang 7 himala at 7 pahayag na nagsisimula sa "Ako ay". Nagsisimula ang kanyang ebanghelyo sa "Nang pasimula pa ay naroon na ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos", na nagsisilbing pundasyon ng kanyang teolohikal na pangangatwiran. Ipinagpapatuloy ng aklat ng mga gawa ang kwento na inilalahad kung paanong lumaganap ang unang simbahan mula sa Jerusalem patungo sa mga lungsod tulad ng Antioquia at Efeso. Ang pagkalat ng Kristyanismo sa buong mundo ay itinuturing na isang patuloy na kwento na walang katapusan, sumasalamin sa paniniwala na ang kasaysayan ng simbahan ay magpapatuloy magpakailanman. Ang huling aklat ng Bagong Tipan ay ang Pahayag, isang aklat na puno ng mga propesiya tungkol sa mga huling araw at sa muling pagbabalik ni Kristo sa mundo. Ang mga pangitaing ito na hindi pa nagaganap ay ipinahayag kay Juan habang siya ay nasa isla ng Patmos. Inilarawan niya ang kanyang nakita bilang isang bagong langit at bagong lupa at isinalaysay kung paanong tinalo ng kordero ang halimaw. Bumaba mula sa langit ang bagong Jerusalem. Hindi nagtapos ang kwento ng simbahan sa mga sulating ito. Tayo ang mga tagapagmana at tagapagpatuloy ng simbahang naitatag noong Pentecostes. Ang parehong espiritu na nagbigay inspirasyon sa mga apostol ay gumagabay pa rin sa atin hanggang ngayon. Upang tunay na maunawaan ang kahulugan ng pahayag, ang huling aklat ng Biblia, siguraduhing panoorin ang bidyong ito. Kung iniisip mong ang pahayag ay isang kwento lamang ng pagkawasak, dilim o ng dyablo, nagkakamali ka. Sa katunayan, inilalatag nito ang mga mangyayari bago, habang at pagkatapos ng pagbabalik ni Kristo. Isa itong mahalagang kaalaman. Huwag kalimutang i-like at i-share ang bidyong ito upang maipakalat ang buong kwento ng Biblia. Pagpalain kayo!